Filipino 4, Term 1, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay tekstong impormatibo, bahagi ng aklat, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Letter A, nauunawaan ng tekstong naratibong pabula. Letter B, natutukoy ang tayutay o onomatopoeia sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Letter C, nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa Letter A, layon, magsalaysay at maglahad. Letter B, kahulugan. Letter C, tagapakinig, tagapanood, mambabasa. Letter D, konteksto, salo-salo at kaarawan. At tono at damdamin. Letter D, nagagamit ang angkop ng mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. Kilos at galaw ng katawan, kumpas, padyak, tayo at iba pa, ekspresyon ng mukha. At letter E, nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Unang araw. Magkaroon tayo ng isang maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Ano-ano nga ba ang mga bahagi ng liham pangkaibigan? Unahin natin ang bilang 1. Nakasulat dito ang address at ang petsa. Anong bahagi ng liham ito? Tama! Ito ay pamuhatan. Pangalawa, nakalagay dito ang paunang pagbati. Anong bahagi ng liham ito? Gaya ng mahal kong Sandy. Anong bahagi ito? Tama! Ito ay ang bating panimula. Pangatlo, sa bahaging ito nakasulat ang mga nais mong sabihin at ikwento. Ito ang malaking bahagi ng liham. Anong bahagi ito? Tama! Ang bahaging ito ay tinatawag na katawan ng liham. Para naman sa pang-4, nakasulat dito ang iyong kaibigan. Anong bahagi ito? Tama! Tinatawag itong bating pangwakas. At ang pang-5 bilang, nakasulat dito ang pangalan ng sumulat. Anong bahagi ito? Tama! Ang bahaging ito ay tinatawag na lagda. Muli, ang mga bahagi ng liham pangkaibigan ay pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Dumako na tayo sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Alin sa dalawa? Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. Ang unang larawan ay laptop at ang pangalawang larawan ay aklat. Pagkatapos ay sagutin ang gabay na tanong. Para sa unang katanungan, anong paksa ang maaring mabuo sa mga larawang ibinigay? Tama! Batay sa mga larawan, ang paksa ay mga pinagkukunan ng impormasyon o mga sanggunian sa pag-aaral at pananaliksik. Dahil ang laptop o ang paggamit ng internet, gamit ang laptop at ang aklat ay parehong pinagkukunan ng impormasyon. Pangalawang bilang, ano ang nakakalap natin sa paggamit ng libro at internet?
Narito ang aking halimbawang sagot. Sa pamamagitan ng paggamit ng libro at internet, nakakakalap tayo ng impormasyon, kaalaman, balita at mga datos na makatutulong sa ating pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Pangatlong tanong, alin sa dalawa ang ginagamit mong madalas sa pagkuha ng impormasyon? Bakit? Halimbawang sagot, internet ang mas madalas kong gamitin dahil mabilis akong nakakahanap ng impormasyon. Maaari rin namang sagutin na aklat dahil ito ay mapagkakatiwalaang sanggunian. Pang-apat na tanong, bakit mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid? Tama! Mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid sa pamamagitan ng paggamit ng laptop, gamit ang internet, at mga newspaper o aklat dahil mahalaga ang mga ito upang makagawa tayo ng tamang desisyon, maging ligtas at maging responsableng mamamayan. At para naman sa panglimang katanungan, paano tayo magkakaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating paligid? Tama! Magkakaroon tayo ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat, pahayagan at iba pang babasahin, paggamit ng internet, pakikinig sa balita at pagmamasid sa ating kapaligiran. Gawin naman natin ang gawaing ito. Talasalitaan. Tukuyin kung wasto ang nakasulat na pangalan sa bawat hanay. Lagyan ang bawat salita ng check kung tama at X kung mali. Sa unang column, lagyan ng check ang mga pangalan ng tao at X naman ang hindi pangalan ng tao. Ana, pangalan ng tao. Pinggan, hindi. Nurse, pangalan ng tao. Lola, pangalan ng tao. Bulacan, hindi pangalan ng tao. Guro, pangalan ng tao. Tarlac, hindi pangalan ng tao. Narito naman ang mga pangalan ng bagay. Lagyan ng check ang mga pangalan ng bagay at X kung hindi. Bote, pangalan ng bagay. Bahay, hindi pangalan ng bagay. Kumot, pangalan ng bagay. Pusa, hindi pangalan ng bagay. Davao, hindi pangalan ng bagay. Leo, hindi pangalan ng bagay. Paso, pangalan ng bagay. Sumunod na column ay mga pangalan ng hayop. Lagyan ng check ang mga pangalan ng hayop at X kung hindi. Bibe, pangalan ng hayop. Bangus, ito ay pangalan ng hayop. Rizal, ito ay hindi pangalan ng hayop. Papel, ito ay hindi pangalan ng hayop. Manok, ito ay pangalan ng hayop. Kalabaw, ito ay pangalan ng hayop. Bagyo, ito ay hindi pangalan ng hayop. Pang-apat na column, lugar. Alin dito ang mga pangalan ng lugar? Payong, ito ay hindi pangalan ng lugar. Parke, ito ay pangalan ng lugar. Laguna, ito ay pangalan ng lugar. Tiya, ito ay hindi pangalan ng lugar. Palengke, ito ay pangalan ng lugar. Baso, ito ay hindi pangalan ng lugar. Palaruan, ito ay pangalan ng lugar. At para naman sa panghuling column, ito ay pangalan ng pangyayari. Kaarawan, ito ay pangalan ng pangyayari. Pista, ito naman ay pangalan ng pangyayari. Araw ng pagtatapos, ito ay pangalan ng pangyayari. Araw ng puso, ito ay pangalan ng pangyayari. Nina, ito ay hindi pangalan ng pangyayari. Dancy, ito ay hindi pangalan ng pangyayari. At Pasko, ito ay pangalan ng pangyayari. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Tekstong impormatibo. Basa unawa.
Basahin ang tekstong impormatibo. Ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baha dahil sa LPA. Mga residente inilikas. Ang tekstong impormatibo na ito ay maaari ninyong basahin sa link na ito. Bisitahin ang link na ito upang mabasa ninyo ng kumpleto ang tekstong impormatibo. Basahin natin ang tekstong impormatibo. Ang pamagat nito ay ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baha dahil sa LPA, mga residente inilikas. Isinagawa ang forced evacuation at rescue operation sa ilang barangay sa Zamboanga City matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan na dala ng low pressure area or LPA. Sa ulat ni Efren Mamak ng GMA Regional TV News nitong Huwebes, sinabing na itala ang pagbaha sa mga kabahayan malapit sa Tumaga River sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ilang bahay din ang inanod ng tubig pati na ang kanilang mga alagang hayop. Pinasok din ng baha ang tanggapan ng City Agriculture at Regional Animal Disease at Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection or BFP at Philippine Coast Guard or PCG sa mga stranded na residente na naninirahan sa tabing ilog. Dinala ang mga inilika sa covered court ng isang eskwelahan at binigyan ng pagkain ng barangay at lokal na pamahalaan. Sa inisyal na tala ng City Disaster Risk Reduction and Management, 15 barangay ang apektado ng pagbaha habang patuloy na inaalam ang bilang ng mga apektadong tao. Dahil sa pagbaha, kanselado ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Kanselado rin ang mga biyahe ng sasakyang pandagat sa Fort of Zamboanga tulad ng papuntang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpatupad din ng kanselasyon ng mga biyahe sa Zamboanga International Airport or ZIA. Nitong Miyerkules ng umaga, isinara ang runway dahil sa malawakang pagbaha. Approximately 11 flights yung corresponding airlines. Naka-feedback na din sila sa Manila kung pwede bukas magkaroon ng recovery flights para ma-accommodate yung mga canceled flights ngayon. Saad ni ZIA CAAP Officer in Charge, Engineer Jaime Vicente Santos. Samantala, magsasagawa raw ng rapid damage assessment ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong barangay dahil karamihan sa mga ito ay nasalanta na ng nagdaang pagbaha kamakailan. Isabela City, Basilan. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pagbaha sa Isabela City, Basilan. Sa Barangay Tabuk, napasok ng baha ang mga kabahayan pati ang barangay hall. Sinuspindi naman ng PCG Southern Mindanao ang biyahe ng sasakyang pandagat sa Soc-Sargen Region. Wala ring biyahe patungo sa bayan, mga bayan ng San Jose Abad Santos at General Santos City, Davao Occidental at pabalik. Inabisuhan din ng Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa masamang panahon. Mel Matthew, Dr. FRJ, GMA Integrated News. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, ano ang pinakapaksa ng binasang artikulo? Tama! Ang pinakapaksa ng binasang artikulo ay patungkol sa ilang lugar sa Zamboanga City na binaha. Pangalawa, saang lugar na itala ang may mataas na level ng baha? Tama! Sa Tumaga River sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Pangatlong tanong, gaano kalubha ang epekto ng pagbaha? Tama! Inanod ng tubig ang ilang bahay pati na ang kanilang mga alagang hayop.
Pinasok din ng baha ang tanggapan ng City Agriculture at Regional Animal Disease at Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Pang-apat na tanong, paano kinuha ang mga impormasyon sa balita? Tama! Ang mga impormasyon sa balita ay kinukuha sa mapagkakatiwalaang sanggunian at masusing pangangalap ng datos ng mga mamamahayag. Kabilang dito ang panayam sa mga taong sangkot o saksi sa kaganapan, direktang obserbasyon sa lugar ng pangyayari, pananaliksik gamit ang aklat, internet at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian. At para naman sa panglimang katanungan, mula sa binasang balita, paano mo masasabi na ang isang teksto ay impormatibo? Mula sa binasang balita, masasabi na ang teksto ay impormatibo dahil naglalaman ito ng mga totoong impormasyon, mahahalagang detalye at mga pangyayaring naganap. Layunin nitong magbigay ng kaalaman at ipaalam sa mga mambabasa ang mga mahahalagang balita o pangyayari. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o kaisipan. Sa Filipino, ang pangalan ay maaring konkreto, nahahawakan at nakikita, o di konkreto, hindi nahahawakan ngunit naiisip. Mga halimbawa ng pangalan. Pangalan ng tao, gaya ng Maria, Juan, guro, doktor. Pangalan ng bagay, gaya ng libro, mesa, bola, telepono. Pangalan ng hayop, gaya ng aso, pusa, ibon at isda. Pangalan ng lugar, gaya ng paaralan, tindahan, parke, Pilipinas. Pangalan ng pangyayari, gaya ng kasal, piyesta, kaarawan. At pangalan ng kaisipan, gaya ng pagmamahal, pag-asa, kaligayahan. Ano naman ang panghalip panao? Ang panghalip panao ay isang uri ng panghalip na ipinapalit o inihahalili sa ngalan ng tao. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pag-uulit ng pangalan sa loob ng pangungusap o talata. Ang panghalip panao ay nahati sa 3 panauhan. Una, ikalawa, at ikatlo. Mga halimbawa ng panghalip panao. Unang panauhan. Ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Isahan. Kapag isahan, ang ginagamit na panghalip ay ako, ko, akin. Kapag maramihan, ang panghalip panao na ginagamit ay kami, tayo, namin, natin, amin, atin. Ang mga panghalip na ito ay unang panauhan dahil tumutukoy sa taong nagsasalita. Ikalawang panauhan, tumutukoy ito sa taong kinakausap. Kapag isahan, ang panghalip panao na ginagamit ay ikaw, ka, mo, iyo. Kapag maramihan naman, ang panghalip panao na ginagamit ay sila, nila, kanila. Tandaan na ang mga panghalip panao na ito ay ang ikalawang panauhan o tumutukoy sa taong kinakausap. Ang panghuli ay ikatlong panauhan. Tumutukoy ito sa taong pinag-uusapan. Ang mga panghalip panao na ginagamit kapag isahan ay siya, niya, kaniya. Kapag maramihan naman, ang panghalip panao na ginagamit ay kayo, ninyo, inyo. Tandaan na ang mga panghalip na ito ay ginagamit sa ikatlong panauhan na tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Ngayon ay piliin ang angkop na panghalip panao sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. Ang mga panghalip panao na pagpipilian ay ako, ikaw, siya, tayo, kami, kayo, sila.
Unang bilang. Magaling kumanta si Marie. Patlang ang kakanta bukas. Ano kaya ang panghalip panao na maaari nating gamitin? Ito ay pamalit sa pangalang Marie. Magaling. Ang tamang panghalip ay siya. Siya ang kakanta bukas. Ito ay ikatlong panauhan, taong pinag-uusapan, at isahan. Pangalawa, ako at ang aking mga kaibigan ay maglalaro sa plaza. Maghahabulan, patlang. Ano kaya ang tamang panghalip? Pamalit ito sa ako at ang aking mga kaibigan. Tama! Ang tamang panghalip ay kami. Maghahabulan kami. Ito naman ay unang panauhan at maramihan. Pangatlo, Ramuel ang pangalan ko. Patlang ay 7 taong gulang. Ano ang tamang panghalip panao na dapat gamitin? Magaling! Ang tamang panghalip para dito ay ako. Ako ay 7 taong gulang. Ito ay isahan at unang panauhan. Pang-apat, binigyan ni nanay ng premyo, ikaw at ako. Mabait kasi, patlang na bata. Ano ang tamang panghalip panao? Pamalit sa ikaw at ako. Magaling! Ang tamang panghalip ay tayo. Mabait kasi tayo na bata. Unang panauhan at maramihan. Panglima, Michael, nakuha mo ng libro mo? Patlang ang napiling magbasa. Ano ang tamang panghalip panao? Magaling! Ang tamang panghalip panao ay ikaw. Ikaw ang napiling magbasa. Ito ay pangalawang panauhan, tumutukoy sa taong kinakausap. Pang-anim, kapitbahay ko sina Dayan at MJ. Nakatira, patlang, sa 4th Street. Ano ang tamang panghalip panao para pamalit sa pangalang Dayan at MJ? Tama! Ang panghalip panao na dapat gamitin ay sila. Nakatira sila sa 4th Street. Pangatlong panauhan at maramihan. Yana at Bella, tawag, patlang ni teacher. Ano ang tamang panghalip panao? Pamalit sa pangalang Yana at Bella. Magaling! Ang tamang panghalip panao ay kayo. Yana at Bella, tawag kayo ni teacher. Ito ay pangalawang panauhan at maramihan. Pangwalo, si Marisa, ikaw at ako ang sasayaw sa pista. Dapat patlang mag-ensayo. Anong tamang panghalip panao? Pamalit sa pangalang Marisa, ikaw at ako. Magaling! Ang tamang panghalip panao ay tayo. Dapat tayo mag-ensayo. Pang-siyam, nagbasketball sina LJ at Leonard. Nauhaw, patlang, kaya umuwi muna. Anong tamang panghalip panao? Magaling! Ang tamang panghalip ay sila. Nauhaw sila, kaya umuwi muna. Pangatlong panauhan at maramihan. At pang-10, ang aking yaya ay si Lorena. Patlang ang sumusundo sa akin. Ano ang tamang panghalip panao? Tama! Ito ay siya. Siya ang sumusundo sa akin. Pangatlong panauhan at isahan. Para naman sa gawaing ito, ugnayan. Gamitin sa sariling pangungusap ang sumusunod na panghalip panao. Una, kami. Pangalawa, ako.
Pangatlo, tayo. Pang-apat, sila. At pang-lima, ikaw. Mga bata, alam kong kayang-kaya na ninyong gamitin ang mga panghalip na ito sa pangungusap. Kaya gumawa kayo ng sarili ninyong pangungusap para sa mga ito. Ikatlong araw. Para naman sa gawaing ito, aklat alaman. Tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang makikita sa larawan. Una, may pamagat na Ibong Adarna at ang pangalan ng sumulat, Corazon G. Magbaleta. Anong bahagi ng aklat ito? Magaling! Ito ay pabalat. Pangalawa, anong bahagi ng aklat ito? Tama! Ang bahagi ng aklat na ito ay pahina ng karapatang-ari. Pangatlo, anong bahagi naman ng aklat ito? Tama! Ang bahaging ito ay tinatawag na paunang salita. Pang-apat, anong bahagi ng aklat ito? Makikita ang mga pamagat at ang pahina ng bawat kabanata. Tama, ito ay tinatawag na talaan ng nilalaman. At pang-lima, anong bahagi ng aklat ito? Tama, ito ay katawan ng aklat. Aklat-talaan. Tukuyin kung ano ang gamit ng mga bahagi ng aklat. Tukuyin kung ano ang gamit ng pabalat. Pangalawa, ano ang gamit ng pahina ng pamagat. Pangatlo, ano ang gamit ng pahina ng karapatang-ari. Pang-apat, ano ang gamit ng paunang salita. Pang-lima, ano ang gamit ng talaan ng nilalaman. Pang-anim, ano ang gamit ng katawan ng aklat. Pang-pito, ano ang gamit ng appendix. Pang-walo, ano ang gamit ng tala-sanggunian o bibliografiya. Pang-siyam, ano ang gamit ng tala-tinigan o glossary. At pang-sampu, ano ang gamit ng index. Ngayon ay kilalanin na natin ang mga bahagi ng aklat. Ang una ay ang pabalat. Ito ay ang makulay na bahagi na nagsisilbing takip ng aklat. Nagpapakita ito ng pamagat ng aklat, may akda at larawan na nagbibigay ng ideya tungkol sa nilalaman ng aklat. Ito ang unang makikita ninyo sa aklat, ang kanyang pabalat. Pangalawa, pahina ng pamagat. Naglalaman ito ng pamagat ng aklat, pangalan ng may akda at tagapaglathala. Pangatlo, pahina ng karapatang-ari. Makikita sa bahaging ito kung sino ang nagpalimbag ng aklat at kung kailan ito ipinalimbag. Pang-apat, paunang salita. Nakasaad dito ang dahilan kung bakit isinulat ng author ang aklat kasama ang paliwanag sa paggamit nito. Pang-lima, talaan ng nilalaman. Ito ay listahan ng mga unit, kabanata o aralin kasama ang pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. Pang-anim, katawan ng aklat. Ito ang pinakamahaba at pinakamahalagang bahagi ng aklat na naglalaman ng mga teksto at mga ilustrasyong kaugnay ng pinapaksa o tinatalakay ng author o mga author. Pampito, appendix. Ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon, tala o dokumento sa hulihan ng aklat. Pangwalo, tala-sanggunian o bibliografiya. Ito ay listahan ng mga pinagkukunang aklat, magazine o website ng may akda. Pangsyam, talatinigan o glossary. Ito ay listahan ng mga mahihirap
o malalalim na salita na ginamit sa aklat kasama ang kahulugan ng bawat isa. At pang-sampu, index. Ito ay alpabetong listahan ng mga paksa, pangalan o salita na may kasamang pahina kung saan ito makikita sa loob ng aklat. Naunawaan niyo na ba mga bata ang kahulugan ng bawat bahagi ng aklat? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay na ito. Sulat lapat. Pumili ng isang aklat sa silid-aklatan ng inyong paaralan o sa inyong bahay. May bahagi ba ang aklat na wala sa listahan? Ano ang tawag sa bahagi o mga bahaging ito? Maaari kayong sumulat ng 6 na mga bahagi ng aklat na hindi natin nabanggit. Ika-4 na araw. Para naman sa pabaong pagkatuto, aklat ng karunungan, isulat sa loob ng aklat ang mga mahalagang kaalaman na iyong natutuhan sa aralin. Para naman sa pagninilay sa pagkatuto, alam na, magbigay ng isang halimbawa ng pangalan sa bawat kategorya sa ibaba, gaya ng pangalan ng tao, pangalan ng hayop, pangalan ng bagay, pangalan ng lugar, at pangalan ng pangyayari. Para naman sa pagsusulit, bilugan ang lahat ng panghalip na panao sa bawat pangungusap. Unang bilang. Alam na nila ang sikreto natin. Alin sa pangungusap na ito ang mga panghalip panao? Mayroong 2. Magaling! Ang mga ito ay nila at natin. Pangalawa, makinig ka ng mabuti sa guro mo. Alin sa pangungusap na ito ang mga panghalip panao? Mayroon ring 2. Tama, ang mga ito ay ka, mo. Pangatlo, ano ang sinabi niya tungkol sa proyekto natin? Hanapin ang mga panghalip na panao sa pangungusap na ito. Mayroon pa ring 2. Magaling! Ang mga ito ay niya, natin. Pang-4, sila bang tuturuan namin ng sayaw? Hanapin ang mga panghalip panao sa pangungusap na ito. Mayroon pa ring 2. Tama, ang mga ito ay sila, namin. At pang-5, basahin mo ang aklat. Hanapin ang panghalip panao sa pangungusap na ito. Mayroon lamang 1. Magaling! Ito ay ang mo. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!